Sama-sama na, mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang Wednesday! Ang galing naman, dami kong fans. Mas okay pa ako kay Vic Soto. Tanong may kumakaway pa dyan. Magandang hapon po at welcome po sa isa na namang edisyon ng Sakay Na ng pinakabagong programa sa radyo ng Department of Transportation. Marami tayong pala. Oo. Kahit this time, third episode, ay isa lang ang aking guest of honor. At napakahirap mahuli itong undersecretary na to. Welcome muna at pasalamat muna ako sa PBS, si Director Dindo Amparo, kay Station Manager Alan Alinige dahil dito sa programa ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas. At isang mahalagang announcement, Happy 126th anniversary sa Department of Transportation kahapon. Birthday po! Birthday po ng DOTR kahapon. Ayawn! Ang galing na. Okay kayo dyan Okay, so baka maubos ang oras natin. Kaya't itutuloy ko na sa pakikipag-usap natin sa ating panauhing pandangal. Ang natatanging gwapong Undersecretary ng Department of Transportation. Ilang 1 year pa lang yata itong nahuli na nagpakasal kaya the Undersecretary for Planning and Development ng DOTR, si Yusek Timothy John Batan or TJ. Bumati ka na, Yusek! Yes, Sir Johnny, magandang hapon po sa inyo, sa lahat po ng nandito sa stasyon at sa lahat po nating mga listeners at atin pong mga kasamahan po na opisyal, mga kasamaan po nating mga trabahador dito po sa ating kagawaran ng transportasyon. Nice. Okay. So, wala kayo sa kahapon dun sa simple anniversary program Kasi napakahirap ng mahagilap ito. Alam niyo, bibigyan ko kayo na ang DOTR, ang ulo or ang utak, ang IC secretary. Pero ako naniniwala ako, ang DOTR, ang puso ay itong si Yusek TJ Batan. Okay ba? Baka sumobra naman yung puri ko sa iyo, Yusek Okay, so ngayon, ang patikim tayo ang gusto kong makipagkwentuhan kay Yusek dahil kailan ba yung Monday yata kami nagkasama ni Yusek. Meron kaming kausap na ambassador at napagkakwentuhan namin ng iba't iba tulad ng Mapalya Ferry, tulad ng Cebu Subway, at iba pang mga lalo na pala itong i-correct natin to, Yusek, yung ang turboprops ay aalisin daw sa NAIA at dadalhin sa Clark. So i-correct natin yan. Okay? So yan ang patikim sa mga pag-uusapan natin dito sa third episode ng Sakay Na with Yusek TJ Batan. Marami kaming ibang mga ipapasok dito mamaya ay yung ating pinasimulang traffic report. Meron tayo diyang fun facts. At meron tayong mamayang isa pang papasok na kakausapin dahil alam nyo, next month ay Love Month. Mag-ingat ho tayo sa love scam. Okay? Yan, papasok din yan. Okay, umpisahan natin. Yusek TJ, bakit mali yung report na aalisin ang mga turboprops sa NAIA at dadalhin sa Clark? Ano ang mali doon sa balitang yun? Sir Johnny, ito pong nabasa po natin na paglipat po ng mga turboprops mula NAIA hanggang Clark. Una po sa lahat ay ito po ay hindi po agad-agaran at hindi po lahat ililipat. Okay. Meron pong programa na sisimulan po ng ating operator ng NAIA kung saan po ay ang ilan po sa atin pong mga turboprop operation sa NAIA ay ililipat po sa ibang airport at yan nga po ay ang Clark. Ang kadahilanan po dyan, Sir Johnny, at para po siguro maintindihan ng ating mga listeners,
Ito po kasing ating mga turboprops, mas konti po ang kanilang naisasakay. Okay. At mas matagal po yung kinakailangang oras para po sila ay makagamit po nitong ating mga runway. So ang isinasagawa po ng ating current operator, ito pong New NAIA Infrastructure Corporation, ito pong NIC, ay para po mas mapadami ang bilang ng mga flights, para po mas papadami po ang ating mga passengers na makakagamit po ng ating Manila International Airport, ay papalitan po yung ilan. Again po, hindi po lahat. Papalitan po yung ilan po doon sa ating mga turboprop operations sa NAIA ng jet operations. Yun po, Sir Johnny. Yusek, may nabanggit ka nung nagla-launch tayo about 30% ay dapat 30% of turboprops ay dapat makalipat na, but not necessarily Clark, hindi ba? And this will start March katapusan? Tama ba? Po. Ito pong March 2025 po ang target na pag-umpisa nito pong paglipat ng ilan po sa ating mga turboprop operations outside NAIA. Pwede pong sa Clark yan, pwede rin pong sa Sangli, kasi kung atin pong maalala, meron din po tayong pasilidad. Meron po rin po tayong paliparan dito po sa Sangli. Yan po ang programang umpisahan po nitong Marso po ng 2025. Okay. So, ang lilinawin natin ay hindi kaagad lilipat sa Clark at hindi lang Clark, kundi pwede rin sa Sangli. Okay? Yun ang ikaklaro natin dun sa naunang lumabas na report. Okay, tungo tayo dito sa Mapalya. Okay? Any update on Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake Ferry System? Ano ang latest? Ito po ang ating Mapalya Ferry System. Ayon na rin po kay Secretary Bautista, isa po ito sa mga excited po talaga tayong bagong proyekto ng kagawaran. Tulad po ng nasabi ni Sir Johnny, ang ibig sabihin po ng Mapalya, baka po merong ilang mga listeners, ano ba yung Mapalya? Saan ba yung Mapalya? Ito po ay isang acronym. Ito po ay acronym para sa Manila Bay, Pasig River, Marikina River at Laguna Lake. So, meron po tayong dalawang river, ito pong Manila Bay natin at ito pong Laguna Lake. Sa kasalukuyan po ay meron po tayong ferry service dito lamang po sa Pasig River, na kung saan po ay nasa mga 7 o 8 mga ferries lang po ang tumatakbo. At meron din po tayong ilang mga ferry service dito po sa Manila Bay. Ngayon po atin pong inisip, ito pong dalawang ilog po na ito, itong Pasig River at Marikina River. Kung papansinin po natin ang mapa ng Kamaynilaan, ay napakaganda po, napaka-strategic po nung lugar kung nasan po itong dalawang ilog na ito. At kung mapapatanong po tayo, minsan iniisip natin palaging traffic ang sikip ng mga daan. Saan pa tayo magtatayo ng additional na kalsada? Saan pa tayo magtatayo ng additional na skyway? Kung isipin po natin, meron pong Pasig River, meron pong Marikina River, ang lapad po nila, ang ganda po ng location nila, nakakonect po sila sa halos lahat po ng Central Business District natin, nakakonect po sila sa mga residential areas po natin. Bakit hindi po natin mas gamitin, bakit po hindi natin mas palawakin itong ferry service dito po sa dalawang ilog na ito, at isama na po natin ang Laguna Lake, isama na po natin ang Manila Bay. So, galing po dyan sa pag-iisip po na yan na ma-maximize at magamit po natin itong nandyan na. Kasi minsan po, yung daan, yung kalsada, yung skyway, itatayo pa. Dito, meron na po tayong parang kalsada sa tubig na kailangan na lang po natin lagyan ng ferry service. So, dyan po nag-umpisa sa pag-iisip na yan, ito pong ating pagsasagawa nitong Mapalya Project. Ito po ay kasalukuyang ongoing ang ating feasibility study. Tayo po ay tinutulungan dito ng Public-Private Partnership Center, ng PPP Center po natin.
At nakikita po natin na matatapos ang feasibility study nito by the first half po of this year. So inaasahan po natin na by the middle of 2025 ay makakakuha na po tayo ng approval para po sa proyektong ito. So siguro po may mga nagtatanong, ano ba yung aasahan natin na dyan sa proyektong yan? Ano ba ang Mapalya. ating makikita dyan sa Mapalya project na yan? So una po sa lahat, 4 po ang tinitingnan natin na mga daanan nito. Nandyan po ang Pasig River, nandyan po ang Marikina River, nandyan po ang Laguna Lake, at nandyan po ang Manila Bay. Ang phase 1 po natin na kinabibilangan ng Pasig River at ng Marikina River ay meron pong roughly 30 kilometers po ang ruta at meron pong 32 na mga stasyon. So 30 kilometers po Pasig River, Marikina River, at 32 po ng mga stations. At gagamit po tayo ng mga humigit kumulang 40 o 40 po na electric ferries. Ferry. At ang bawat ferry po na tinitingnan natin ay nasa 100 to 150 seater. Ngayon po, isa po itong napakagandang halimbawa nung sinasabi po ni Secretary Bautista na layunin o na kagustuhan po niya na makita ang isang world-class transportation system dito po sa Pilipinas, Kamaynilaan lalo na, dahil po kung iisipin po natin, hindi naman po bago yung ganitong klaseng high quality, high capacity na ferry service. Kung titignan po natin ang Bangkok sa Chao Phraya, meron po tayong magandang ferry service doon. Kung titignan po natin ang Sydney, meron din po tayong magandang service. Sa New York po, meron po tayong New York ferries. At ilan po ito doon sa mga halimbawa ng mga world-class ferry systems na atin pong sinusubukang hindi naman po gayahin, ngunit yung makakuha po ng inspirasyon kung paano po natin mapapaganda itong ferry service dito po sa ating pangunahing inland waterways po sa Kamaynilaan. So, yan po ang isa po sa mga exciting po natin na mga proyekto na ginagawa dito po sa DOTR. And siguro po dito pwede nating may-describe na making the most out of what's already there. Kasi again po, nandyan na po yung mga ilog na to, nandyan na po ang Laguna Lake, nandyan na po ang Manila Bay. Kailangan na lang po natin na maglagay ng world class, kailangan na lang po natin maglagay ng high quality, high capacity po na ferry system, at nang sa ganun po ay maging mas accessible at maging komportable at convenient po ang ating public transport dito po sa Kamaynilaan. Ang ganda. Galing naman nun. Okay, ang nakikita ko, ang susunod kong tanong is, kunyari nga, we are benchmarking with different countries na merong ganong mga ferry service na mga world class. May nabanggit tayo dun sa usapan natin with the ambassador na is this to be operated by the private sector? Tulad nung binanggit nga ni French ambassador na sa kanila, it is operated by the private sector and it has been going on quite successfully over the years. Ganun din ba tayo dahil nabanggit mo na 100 passengers ang isang ferry. So ito ba ay kasing ganda rin ng mga nababanggit mong mga ibang bansa na magkakaroon ng privately operated ferry system? Tama po, Sir Johnny. Ang inaasahan po nating magiging hulma nito pong proyekto na to ay magkakaroon po tayo ng private sector na operator at tagapagmintina nito pong ferry service na ito. So bakit po? Ito po ay isa po sa pamamaraan natin upang makapagpasok ng expertise at ng experience mula po doon sa mga lugar na meron na. So hindi po natin ulit kailangan to start from scratch, to reinvent the wheel. So they say, meron na pong mga magagandang halimbawa kung paano po ito gawin at kinakailangan na lang po nating maipasok yun pong kinakailangan na experience at expertise. Pangalawa po,
kung bakit po natin tinitingnan na gawin po ito kasama po ang pribadong sektor, ay siguro po naririnig po natin, lalo na po ngayon, na isa po doon sa mga challenges na kinakaharap po, hindi lang po ng DOTR, ng lahat po ng ahensya ng gobyerno at lahat ng gobyerno, ay ito pong limited po na fiscal space, yung limited po na budget. Yan po ay isang realidad, wala pong gobyerno na unlimited ang resources. At kung saan po pwedeng pumasok ang pribadong sektor, papasukin po natin. O gawin po natin ang pwedeng gawin para po sila ang mag-invest at nang sa ganon, yung limitado pong budget at resources ng gobyerno ay magamit naman po natin doon sa mga bagay, doon po sa mga lugar, mga serbisyong pampubliko kung saan hindi po angkop para sa pribadong sektor. So, ito po ay isa po doon sa mga aspeto, mga lugar. Ito pong passenger ferry service. Ito po ay isa doon sa mga sektor ng transportasyon na kung titignan po natin ang atin pong ilang mga mas progresibong transportation, public transportation system po sa ibang bansa ay kayang patakbuhin at kaya pong ponduhan ng pribadong sektor. At yan po ang dahilan kung bakit po ating tinitingnang gawin ito sa ilalim ng isang public-private partnership. Nice. Before I move on to the second question, quickly lang, Yusek, what do you see ang mga challenges para dito sa ferry system na to? Example, nalinis na ba ng gusto ang Pasig River? Aasa ba tayo to somebody else para linisin dito para sa atin? Sir Johnny, ito pong ating Pasig River Ferry System. Ito po ay matagal na po nating sinusubukang implement. Isa po dun sa mga challenges na nakita dito po sa ganitong system ay yun pong mga debris, mga kalat, mga basura po, mga water hyacinth na lumulutang water lily na lumulutang po sa Pasig River. Kasi ito pong ating mga ferry, syempre po meron tong mga propeller at kapag po meron pong nadaanan yan na water lily, water hyacinth, basura o kung ano man pong debris, ay maaari pong masira at maantala po yung serbisyo. Ngayon, isa po ito dun sa mga pinag-uukulan po natin ng pansin dito po sa ating ongoing na feasibility study. Ano po ba ang pinakamagandang paraan upang itong challenge po na ito ay ating ma-overcome? So, ilan po doon sa mga tinitingnan ay magkaroon po ng dedicated na serbisyo sa Pasig River at sa Marikina River na magtatanggal po regular nito pong mga water lily, mga basura na ito. Yung tinatawag po nating propulsion ng ating mga ferry system ay tinitingnan din po natin kung mas angkop po ba na propeller or jet, yung meron po kasing parang jet propulsion na binubuga po. Instead na umiikot po na hélice, meron pong bumubuga. At yan po ay tinitingnan din po natin kung isa yan doon sa mga maaring solusyon dito po sa kinakaharap natin dito po sa Pasig River at Marikina River na yung mga water lily, mga basura, mga debris po na lumulutang-lutang sa kabuuan po nitong dalawang ilog na ito. Nice. So, with the ferry system, para kay Yusek TJ ay exciting yan. It is as exciting yung mga usapin tungkol sa cable car, pero I will not talk about cable car dito sa susunod kong tanong. Ito na mga subway sa Cebu. Ano muna yung konsepto bago mo ikwento nasaan na tayo? Ito pong subway natin sa Cebu, last year po, nag-umpisa po tayong talakayin ito at pag-usapan kasama po ang local government sa Cebu, ng Cebu Province, si Governor Garcia. At ang ideya po dito sa subway ay simple lamang. Ang Cebu po, ang Metro Cebu, ang pangalawang pinakamalaking syudad dito po sa Pilipinas. Nasa 3 to 4 million katao na po yan. For reference po, ang Kamaynilaan ay nasa 12 to 20 million. So kung isipin po natin,
nasa 1/3 halos na po ng Kamaynilaan ang Metro Cebu. At doon po sa ating mga listeners, sa ating pong mga kasama na nakapunta na po doon, ay mapapansin niyo na po talaga yung traffic. Hindi na po sapat yung mga limitadong kalsada na meron sa Cebu. Napakahirap na pong mag-expand dahil puno na rin po, built up na. Meron na pong mga bahay, may mga building na, hirap na pong magdagdag ng daan. Pag tayo po ay umaabot sa ganyang sitwasyon na nakikita rin po natin sa Kamaynilaan, minsan po ang solusyon na lang po talaga ay ang magpasok ng public transport at hindi po basta-basta public transport. Kasi syempre po may lugar pa rin yung road-based public transport, yung mga jeep, mga bus, mga BRT po natin. Ngunit minsan, yung pangangailangan po ay masyado ng malaki, kailangan na po natin magpasok ng isang rail or na isang train system. Nice. Ang ano po sa Cebu ay kung titingnan po natin, kung ikukumpara po natin siya sa Metro Manila. Sa Metro Manila po, meron tayong long stretches of wide roads. Halimbawa po ang EDSA. So, malapad po siya, nasa may 27 kilometers. So nakapagtayo po tayo ng MRT3 sa gitna. All throughout, sa taas. Elevated sa gitna. Ang Quezon Avenue po, Commonwealth. Commonwealth po pala, hindi Quezon Avenue. Napakahaba din po, malapad, nakapagtayo po tayo ng elevated na MRT7. Earlier po, in the 80s, nakita po natin sa Taft, mahaba din po, halos dire-diretso, nakapagtayo po tayo ng elevated na LRT1. Ngayon, nung tinignan po natin ang Cebu, unfortunately po, wala po tayong mahaba at malapad na daan kung saan pwede po tayong magtayo ng isang elevated na railway po. Pwede po, pero napakahirap. Magiging baku-baku po masyado, liko-liko masyado yung alignment po ng ating relays. At dyan po nanggaling yung ideya. Actually po, nasa master plan po para po sa Metro Cebu. Ito pong isang Cebu Subway. Ngayon po, ito po ay magdadaan pa po sa pag-aaral, magdadaan pa po sa feasibility study. At isa po sa mga direksyon na ating tinatahak, ayon na rin po sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa provincial government po, ay ang maging very involved ang local government po, ang provincial government po ng Cebu, at nang sa ganon, ito pong proyektong ating ginagawa para sa Cebu ay maging tugma, maging angkop at maging responsive po doon sa pangangailangan ng mga kasamahan po natin sa Cebu. So again po, sa Kamaynilaan po, itinatayo natin ang ongoing po ang construction natin ng ating kauna-unahang subway. Tayo po ay umaasa at atin pong tinatrabaho na ang susunod po ay sa Cebu naman. Yeah, quick numbers lang. How long? Ilan ng pasahero inaasahang makakasakay? Ano ang target taon ng completion? Doon po sa ating master plan para po sa Metro Cebu ay meron pong roughly 60 to 65 kilometers po na linya ng subway na atin pong titignan mula po Danao hanggang Carcar City. So, dire-diretso po yan. Ngayon, sa kasalukuyan po ay mag-uumpisa po tayo nitong ating tinatawag na ridership or demand study at nang sa ganun po ay ma-estima natin kung ilan po ang inaasahan natin na maging ridership o maging pasahero po nitong Cebu Subway po ating ginagawa. Nice, nice. Okay, so that brings us to the first part, pero bago tayo mag-break, papahingayin natin muna si Yusek, Talagang pag nagkwento si Yusek, maraming laman Papasukin ko muna itong ating segment ng hindi lang ito traffic report hinihingi ko kasi ano yung kalagayan ng mga kalye, meron ba diyang naguhukay. Pasok muna natin si JC para sa kanyang report. Ano na ang kalagayan ng ating mga kalsada dito sa Kamaynilaan? Pasok, JC. Ay, good afternoon po sa inyo, Sir Juni, at sa inyo, Yusek TJ Batan, at sa ating mga tagapagdinig ng TOTR sa Kaina. Ang ating lagay na lansangan, simulan po natin dito sa may Cloverleaf to Quezon Avenue, magmula po rito sa January 27 hanggang 31,
ay magkakaroon po tayo ng road closure para po yan sa dynamic cone penetration test along EDSA. Magsisimula po ang road closure yan between 10 p.m. hanggang 5 a.m. At ganoon din po dito sa may kahabaan ng Quezon Avenue, papunta naman po yan ng Cloverleaf. Northbound po yan from February 3 to February 7 ay magkakaroon din po tayo yan ng closure. At dito naman po sa may kahabaan ng Commonwealth, along po dito sa may Road 1 to Sosrey Street, northbound, ay magkakaroon po ang DPWH ng works and asphalting. Tatagal po yan hanggang January 31, 2025. At dito naman po, magkakaroon po tayo ng fund run, Open Government Partnership Fund run po. Pamumunuan po yan ng Civil Service sa January 26, itong darating na linggo, dito po sa may Quirino Grandstand hanggang Quirino Avenue, Pedro Hill. Paalala sa ating mga motorista, iwasan po muna natin itong kaling ito, itong lasangan po ito upang makaiwas po tayo sa lagay ng trapiko. At ganoon na rin po sa aking mga nabanggit na lugar sa may EDSA at sa Commonwealth. At kung kayo may katanungan, question o reklamo, maaari po kayo tumawag sa aming DOTR Commuter Hotline mula 0920-964-3687. At yan po muna, lagay ng ating lansangan. Ito ang inyong likod, JC Santo Domingo, always on the go. Galing talaga nito ni JC, no? Okay, so salamat JC sa situation report ng mga kalsada ng Kamaynilan. Wag mo kayong bibitiw, magbabalik po ang sakay na ng DOTR dito sa Radyo Pilipinas pagkatapos ng station break. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news ang o mali at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 738 AM. Tara, sama na, sakay na. Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Okay. Pasok.
Nagbabalik po ang programang Sakay Na dito sa Radyo Pilipinas, programa ng Department of Transportation. Ipasok natin muna si Josel de Guzman dahil meron na papalapit na ang Love Month. Pero alam nyo ba ang love scam? So ipasok natin para kwentuhan tayo ni Josel de Guzman ng co-convener ng Scam Watch kung ano ang dapat bantayan pagdating ng February Love Month. Ready na ba si Josel? Pasok! Hi Sir Johnny, salamat po sa pag-imbita sa amin. Salamat po Radyo Pilipinas. Talagang bagay na bagay sa yung nandyan ka. Talagang Bakit? DJ na DJ ang dating ni Sir Johnny. Hello? O anong balita dito sa sinasabing ano? Sir Johnny, kanina inilunsad po namin kasama ang DICT, Cybercrime Investigation at Coordinating Center, National Privacy Commission at National Telecommunications Commission. Kasama rin po yung private sector partners natin, BPI, Converge, GoTime, Maya, at GoGoLook. Inilunsad po natin yung Unmatched Page campaign. So ito po yung anti-love scam campaign po ng Scam Watch Pilipinas, kung saan ine-educate po natin yung mga kababayan natin na mag-iingat sa love scam. Kung hindi nyo na itatanong, Sir Johnny, yung love scam kasi medyo, ito yung pinakamasakit na scam. Kasi medyo masakit na yung bulsa mo, tapos masakit pa yung puso mo, di ba? So, kaya kailangan nating i-educate. Ang nauso na kasi yung mga dating app. So, karamihan ng mga nalalove scam sa atin, yung mga nakaka-match nila sa dating app, hindi naman mga totoong tao, kundi mga scammers. Kaya ito yung mga hindi nagpapakita. Kaya ngayon sa programa nyo, tuturuan namin kayo kung paano makadetect ng mga love scammer. May 6 na paraan ito. So, yung unang-una rito, kapag nakamatch mo na kasi Sir Johnny, at nakita mong nagmatch sa'yo, super gwapo at super ganda. Di ba? At super sexy. Tapos biglang minatch ka. Ibig sabihin, gusto ka niya. So, yun pa lang, red flag na. Kasi, hindi ko naman sinasabing hindi magaganda at gwapo yung mga kababayan natin. Pero kapag, let's say, mga supermodel na yung level, magtaka ka kasi baka hindi na totoong tao yan, di ba? So, yun yung unang red flag. Pangalawa, kada dating app kasi mayroong mga verification symbol. So, kailangan tinitingnan nila yung mga verification symbol na yun para malaman nila na totoong tao yung nakamatch nila. Karamihan kasi ng mga scammer, wala mga verification app. Yung mga dating app kasi, pinoprotektahan din nila yung mga gumagamit, kaya hinihinga nila to ng ID at selfie for protection. Yung susunod, kapag nakachat mo na yung nakamatch mo, hihinga nyo dapat ng social media account. May Facebook ka ba? May LinkedIn ka ba? May Viber or TikTok ka ba? Pag sinabi niyang wala, magulat ka na. Kasi bakit wala? May tinatago ka ba, di ba? So yun yung third. Pero sabihin natin okay pa yan, katanggap-tanggap pa yung tatlong yan. Yung susunod dito, yayain niyo pong mag-video call. Pag hindi po pumayag mag-video call, kasi yung mga scammers ang lagi nilang sinasabi, mahina yung signal, kasi iba yung litrato kaysa sa totoong tao. So kapag ayaw mag-video call, yun yung pang-apat na red flag. Tapos, kapag let's say okay na kayo, yayain yung lumabas kaagad. Pag ayaw makipag-meet, di ba? Pero ito yung pinaka-red flag, Sir Johnny. Ano? Okay? Pag hiningan ka na ng pera. Di ba? Pag humingi na yan ng pera na kahit emergency man, utang, or investment, hindi pa kayo nagkikita, biglang humingi na yan ng pera, garantisado, scammer yan. Kaya pin-profile natin sila. So yung unang profile natin ng love scammer, ito yung tinatawag na sad boy, sad girl. So kapag nakamatch mo si sad boy, sad girl, ang unang gagawin niya sa'yo, pag nakaano mo na, lahat yata ng emergency na experience niya na. Na hospital yung nanay niya, tatay niya, kapatid niya, aso, pusa ng kapitbahay, di ba? Tapos hihingi ng tulong sa inyo. So pag po, yun po yung red flag, bumabalik tayo, hindi pa kayo nagkikita, umuutang na o humihingi na ng pera. Tapos yung susunod dito, para ito sa mga kalalakihan, so mag-ingat po tayo, ito yung mga tinatawag nating seducer. Kasi again, pag nakita mo yung profile pic nila, super ganda sila, super sexy. Kapag nagchat-chat na kayo, magtatanong ka agad yan ng private info.
Tapos yung info medyo hindi normal na info, imbis na mga slam book question, anong favorite color mo, yung mga tinatanong sa'yo, mga private info na, di ba, anong suot mo, yon medyo. Tapos nag-i-initiate ng sexual tone. Tapos, yun po, ingat po kayo doon kasi garantisado yun ang susunod dyan, hihingan kayo ng pera. Di ba? At kapag niyayanin nila kayo na, oy, pengi nga ng nude pic mo, huwag po kayong magbibigay kasi pwede kayong i-blackmail anytime. Yung nakakatakot naman, ito po, yung mga binibiktima po nito, ang tinatawag naman natin dito, investor. So yung investor na to, ang binibiktima po rito yung mga kababayan nating 45 pataas, kung saan hiwalay sila sa asawa, namatayan ng asawa, yung mga anak nila, may kanya-kanya ng pamilya, hindi na umuwi. So nag-iisa na lang sila. So, dahil makikipag-dating app at may na-meet sila, ang iengganyohin kayo nito na, oy, mag-invest tayo sa crypto, ng securities, medyo malakihan yon. So, ito po karamihan yung mga maraming nabibiktima ngayon. Nag-i-invest sila. Minsan, umaabot po ng milyon in the span of 1 to 3 months. Kasi hindi lang naman isang bagsakan eh. So, magpapa-invest at papa-investan pa kayo. At kapag tiningnan mo naman sila, para silang mga robot. Pero dahil magaganda sila, naengganyo tayo. Yung susunod naman yung mga serviceman, ganun din. Ang binibiktima naman nito, mga babaeng mga matatanda, usually mga retiree, sasabihin nila, ang dami kasi mga Pilipino gustong magkaroon ng karelasyon na AFAM eh. Gusto nila ng foreigner. ang di nila naiintindihan, yung mga foreigners na to, long distance yung relationship. So wala kang way na ma-verify kung totoo sila. So ang gagawin ng mga serviceman na to, nakadestino sila sa Middle East o sa Southeast Asia at minsan magkakaproblema, papadalan ka raw ng pera. Alam mo to, Sir Johnny, kasi usually pinapadala to sa mga airport, di ba? Magpapadala yan ng pera, kukunin mo. Ang hindi nila nalalaman, ang mahal ng babayaran mo para makuha mo yung pinadala nila. At baka ginagawa ka nilang money mule. So ingat po tayo doon. Yung susunod naman, ito, diretsahan na, ang tawag dito, escort. Pag nakamatch mo to, harapan, sasabihin sa'yo, bigyan mo ako ng 5,000 kada meet. Tapos, pag nagpadala ka ng 5,000 at nag-meet kayo, hindi naman sisipot. Ginose ka na. Diba? Kaya ingat po tayo sa mga kababayan nating kalalakihan. At ito po yung pinaka-ayaw natin at gusto nating makulong lahat po to. Ito yung predator. Ang binibiktima po nito, 21 and below na mga kababaihan. Di ba meron din mga lalaki, magpapadala ka agad to ng pera para hindi mo matanggihan. Yung mga predator na to, kapag pinadalang ka na ng mga libo-libo, may kapalit yan. Ang unang kapalit niyan, hihingi yan ng hubad ng mga litrato, di ba? At tapos, ipe-pressurein kang mag-meet kayo. So kapag nag-meet kayo, yun na yun. So dapat ito po sinusubong, kaya bantayan po natin yung mga anak natin. At yung pinakamasakit naman, yung slow burn. Pag sinabi mong slow burn, naku, paiibigin ka talaga nito. As in, para siyang Prince Charming lahat. Super bait. Pero unti-unti, yan, kinukuha na yung pera mo, ini-invest na. Kaya medyo masakit. So yan po yung mga profile natin ng LabScam. Ilalagay po namin lahat ito sa Facebook page namin para magabayan po yung ating mga kababayan para ngayong Valentine's Day, okay na sigurong mag-isa ka muna kaysa naman sa maloko. Kaya mag-ingat po tayo sa mga makakamatch natin sa mga dating app. Wag po tayo magmadali, wag po tayo maghanap ng asawa agad. Kailangan kilalanin nyo po muna. Kilalanin nyo po muna bago kayo magbigay ng kung ano-ano. Nice. Salamat, Josel. Nako, ang dami. Maraming salamat po. Thank you, Josel. Thank you. Hanggang sa susunod, bigyan mo ulit kami ng mga tips na ganyan. Salamat. Sige po, salamat po, Sir Johnny. Yes, salamat, Josel de Guzman ng Scam Watch. Mga love scam sa padating na Love Month. Aray, ang dami akong montik na natalisod doon sa mga tips na binigay ni Josel. Yung akin, dinala ko na lang dito sa studio dito para hindi na may mga meet up pa, ganyan. Dinala ko na, binitbit ko na. Anyway, balik tayo ngayon dito kay Yusek TJ Batan. So natapos na tayong pagkakwentuhan ang Mapalya Ferry at ang Cebu Subway. Ano pa ba, Yusek, ang mga iba pang mga PPP projects? Kunyari, umpisahan natin sa railways. Ano pa ba yung mga any
upcoming mga rail projects na as exciting as the Metro Manila Subway, as exciting as the North-South Commuter Railway? Siguro po marami na po tayong naririnig. Actually, hindi lang po naririnig. Siguro po nakikita at napapanood po ng mga updates dito po sa construction ng ating subway at ng ating North-South Commuter Rail. Siguro po, mabilis lang po. Siguro hindi lang po na maaaring hindi po alam ng marami na ito pong magiging operator nito pong dalawang napakalaking mga rail projects po na ito ay atin din pong pipiliin mula po sa pribadong sektor. So tayo po ay magpapasok ng PPP o ng private operator at nang sa ganun po pag natapos po itong ating subway at ito po ang ating North-South Commuter Rail ay makakaasa po tayo ng maganda po at ng sustainable po na pagpapatakbo nito. Ngunit maliban po dito, ilan po dun sa iba pang proyekto na parating, narinig na rin po natin ang MRT4. Yes. Ito po yung linya natin na mag-uumpisa po sa Taytay Rizal, papunta po dito sa EDSA along Ortigas Avenue at Ortigas Avenue Extension. Yan po ay paparating na. At meron din po tayong mga bagong PPP rail projects na atin pong kasalukuyang pinag-aaralan. Dito po sa Kamaynilaan, kabilang po dyan, ito pong ating San Mateo Rail Project na magkokonekta po ng atin pong mga mula po sa San Mateo papunta po dito sa Marikina. Inaasahan po nating kukonekta yan dito po sa LRT2. Siyempre, nandyan din po yung ating mga North Long Haul Project na inaasahan po natin magkokonekta all the way po sa norte, sa Region 1, Region 2 po natin. At nandyan din po yung ating pinag-aaralang proyekto po sa Mindanao Rail sa Northern Luzon, dito po sa Cagayan de Oro area. So, ilan po yan sa atin pong mga MRT3 MRT3. Ilan po sa ating mga rail projects po na kasalukuyan po nating isinasagawa dito po sa departamento. So nabanggit mo, Yusek, yung sa Mindanao, no? Cagayan de Oro, this is the Mindanao Rail Project. Ano ang status nun? Di ba? Parating sinasabi ng Secretary, itutuloy natin yan despite yung umatras yung funding from China. Anong status nitong dalawang kauna-unahang rail project para sa Mindanao? Ito pong ating Mindanao Rail Project, yun pong Tagum Davao Digos ay tama nga po, yung dati po nating inaasahan na magiging funder po niyan ay hindi po natuloy, kung kaya't po si Pangulong Marcos po mismo ang nagbigay po ng direktiba na tayo po ay humanap ng alternatibong funder para po sa proyektong yan. Sa kasalukuyan po, tayo po ay tinutulungan ng Asian Development Bank o ng ADB upang i-update po ang mga kinakailangang mga pag-aaral, feasibility study para po sa proyektong yan at nang sa ganun po tayo ay makahanap po ng ibang funder. So, patuloy po nating ini-implement, patuloy po nating itinutulak na maisagawa yan pong ating Mindanao Railway Project. Kinakailangan lang po nating ma-update po ang ating mga feasibility studies at nang sa ganun, tayo po ay makahanap ng bagong funder po at nang maituloy po ang proyektong iyan. Nice. So yan ang latest. Tutuloy po ang ating Mindanao Rail Project. Question mula sa ating takapakinig, si Sergio. Kailan po mag-operate ang interconnectivity ng MRT3 sa North Avenue at LRT1 FPJ station? Kumbaga ito yung common station. Tama ba, Yusek? Tama po. Maalala po natin, noon pong inilunsad po natin itong ating LRT1 Cavite Extension na yan po ay pinasinayanan no less than by our President po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isa po sa kanyang mga naging direktiba ay ang atin pong trabahuin ito pong pag-connect ng ating LRT1 po at ng MRT3. So yan po ay ating isinasagawa, kasama po dyan itong ating Common Station Project at atin din pong pinag-aaralan kung paano po magkaroon ng tinatawag po nating interoperability o through train operations yung linya pong iyan sa pamamagitan po ng isang public-private partnership. So yan po ang ating mga updates dyan po sa LRT1 at MRT3 interconnectivity po. Okay.
So, nauubos na naman ang oras natin. Sabi ko hindi tayo nagkukulang sa sasabihin at i-discuss dito. Lalo na pagka si Yusek TJ ang aking naimbita. Pero pasok muna tayo sa ating inihandang fun facts para sa episode na to. Alam niyo ba na soon, magkakaroon na tayo ng kauna-unahang Airport Railway Express service? Ito ay bahagi ng konstruksyon ng 147 km na North-South Commuter Railway Project na tatakbo mula Manila hanggang Pampanga. Sa pamamagitan ng Airport Express, magiging isang oras na lamang ang biyahe mula Makati hanggang Clark International Airport. Nitong Enero lamang, itinatayo na rin ang unang double cell box tunnel sa Pampanga. Parte ito ng 2.2 km tunnel na pupunta sa Clark International Airport. Tatakbo ang Airport Railway Express service ng 160 km per hour na siyang magiging isa sa mga fastest modes of land public transportation. Ngayon, alam niyo na. Yan ang ating fun fact para sa episode na to. Kasi naalala ko si Kla nasa abroad na Ang galing Okay, so bago tayo magtapos ay kailangan i-acknowledge ko muna ang mga tumutulong dito sa ating programa. Pero bago yan ay bago ko makalimutan ay happy birthday kay BJ Brian John Macam. Paano naman kami, BJ? At nandyan ang sakay na team ng DOTR, si Jane Miller, si Marilyn Montaño, si Jess Santillan at ang aking tinatawag na si Artista 2.0. Nag-OJT na siya. Okay, wrap up tayo, Yusek TJ. Give me one or two. Ano ba ang mga PPP project na kumbaga ay niluluto na? At soon ay i-announce natin ano yung mga exciting na mga PPP project. Marami po tayong nakalinyang PPP project. Siguro po ang pinakasunod doon po sa ating listahan ay ito pong PPP project po para sa Iloilo Airport. So natapos na po ang ating negotiation para po sa proyektong iyan. Ayan po ay isang unsolicited proposal at inaasahan po natin na yan po ang magiging sunod dito po sa serye ng mga airports po na atin pong nailulunsad at na bilang PPP. So naumpisahan po natin yan sa NAIA, ang Manila International Airport. Nakikita na po natin yung tinatawag po nating mga low-hanging fruits po o mga early gains sa ilalim po ng ating private operator. Sumunod po dyan, nung ito pong last year ay atin na rin pong nailunsad at nai-award ito pong ating PPP po para sa Lagindingan Airport at pati po sa ating New Bohol Airport sa Panglao. At ang susunod po natin, inaasahan po natin na this next few months ay ito naman pong ating Iloilo International Airport. So very excited po tayo dyan po sa paparating pong proyekto na yan na dadagdag po sa atin pong mga airport PPPs. For privatization ng mga airport. Okay, maraming salamat Yusek TJ. At bago tayo magtapos, Yusek TJ, any parting words, final words sa ating mga tagapakinig? Bihira ho itong mangyari, nahuli ko ho si Yusek TJ. Any parting words? Siguro po, umpisahan po natin dun po sa direktiba po ng ating mahal na Pangulo sa atin pong kagawaran. At yan po ay napakalinaw po noong una niyang State of the Nation address noong July po 2022 na tayo po ay mag-build better more. So yan po ang ating isinasagawa po dito po sa ating departamento at ayon na rin po kay Secretary Bautista, ang atin pong layunin ay ang magkaroon at maatimpo yung tinatawag niyang world-class, global standards po na transportation system. At ito po ay nakikita po natin unti-unti po. Nag-umpisa po tayo sa mga airports natin, susunod po yung mga railways natin, mga BRT at bus projects natin at maging atin pong ferry system po sa ating mga waterways, sa ating pong mga ilog. Unti-unti po atin pong tinatrabaho ang mga bagong proyekto po natin dito po sa sektor ng transportasyon. At sabi nga po ng ating Pangulo, full speed ahead at yan po ang ating
ginagawa, sabi po ni Secretary, sa ating anniversary kahapon. Marami pong challenges. But challenges po are a fact and a reality of life, lalo na po dito sa ating trabaho sa DOTR. At atin pong ginagawa ang lahat at ng atin pong masolusyonan at atin pong masurpass yan pong mga challenges na yan. Nice. The Secretary said na ang challenges should be impetus for us to do better this year. Something like that. Salamat, Yusek TJ. Naku, nakapakaswerte ko at nahuli ko itong si Yusek TJ. Okay, so sa susunod na linggo ay ating, Marina? Makukuha ba natin? Tinatarget po namin makausap ang mga pinuno ng ahensyang Marina Maritime Industry Authority para pag-usapan naman natin itong Magna Carta for Filipino Seafarers. And with that, we close the episode again nitong sakay na ng Department of Transportation. Ito po si Ka Johnny Gesmundo. Magandang hapon po. Tara, sama na! Mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! We know you're always on